nagets ko na yung issue nung iba kay Senator Amy na nagtataka sila. Kasi, kinall out na ni Senator Amy yung marking ng evidence ng prosecution. Kasi nga, bakit ganyan yung ano ninyo? Bakit ganyan yung marking ninyo? Sa evidence ng prosecution, bakit ganyan? A to Q, tapos F, 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 C, 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 J, 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 J. Bakit ganyan? Nakakalito eh. Lalo na pag kunwari ito, during the hearing, ire-refer mo in the Annex B, 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 B. Magkulang ka ng isang B, iba na yung pinag-uusapan natin dyan. Sobrang confusing. 'Di ba? Hindi nila iniisip. Syempre, trial to. Iba-present niyo lahat ng ebidensya ninyo pagkatapos yung defense counsel, 'di ba? They would like to make sure na whatever evidence na ipe-present ninyo hindi mapasama sa ultimate na mga ebidensya na i-consider when this case is going to be decided upon. Ngayon, si Senator Amy, sobrang siyang excited na ang gusto niyang mangyari, ayusin lahat ng mga ebidensya na finorward. Sa pagkakaintindi ko ha, itong sinubmit ng prosecution at saka ng defense na mga ebidensya, hindi pa ito final. Sinabi to ni Chis Escudero noong day 1 na ito yung mga ebidensya na gusto niyong itakel during trial, ganyan-ganyan. Ito yung mga gusto ninyong pag-usapan, kineso, ganyan-ganyan. Hindi pa ito ultimately yung magiging ebidensya na gagamitin kapag ka i-consider na ng mga hukom yung kaso. Kasi maaaring may mga ebidensya dito na hindi maisama. Ganon. Kaya nga sila nagtatrial eh. Kaya nga merong mga objection eh, 'di ba? So hindi pa naman kasi talaga to final. So sa pagkakaalala ko, ang sabi ni Cheese is that yung defense at saka yung prosecution, kayo ay allowed na mag-present ng inyong mga ebidensya according to your preference. You are given the latitude to present your own evidence kung anong uunahin ninyo, anong iuhuli ninyo, etc. etc. And they are also not limited in presenting new evidence during the trial. If necessary, na meron nyo pang kailangan kayong ebidensya na maipoprocure, maaari mga issue that were not talked about, ganyan-ganyan. Like for example, si Attorney Zuleika parang hindi naman yata sa nila plano originally na kuning witness si Attorney Zuleika eh. Pero dahil nabanggit si Attorney Zuleika, pinakita yung video niya, pinatawag siya as witness ng prosecution. So ngayon, dahil nabanggit yung tungkol doon sa dalawang investigation report ng NBI. And na-confirm din naman ni surprise witness. Hindi siya surprise eh, kasi kung kunwari ayan, ang alam ko bawal ang surprise witness eh. Dahil nabanggit si Attorney Zuleika, dahil pinakita yung video niya, karapatan ng prosecution na ipatawag si Zuleika para ma-examine din siya. So anyway, during the cross-examination of Kalilong, di ba lumabas na meron palang dalawang NBI investigation report. May hawak na mga dokumento itong defense at napaamin nila itong si Kalilong na, okay, so meron palang nauna na report. At doon sa naunang report, ang sinasabi doon is, hindi magko-qualify for preliminary investigation yung kaso na yan, yung grave coercion and threat na yan. Pero iba rin yung nasubmit nila doon sa House of Representatives. Ibig sabihin, kung ganun yung situation, magkakaroon sila ng way para ipatawag yung ebidensya na otherwise hindi sinabit ng NBI or hindi pinresent ng prosecution na ebidensya. Si Senator Amy, yun yung hinihingi niya na, meron palang mga ganyan-ganyang report, di dapat i-forward nyo rin yan, i-submit nyo rin yan, ganyan-ganyan. Kasi si Senator Amy, parang day 1 pa lang, Gina siya. Binabasa niya na lahat ng mga evidence, yung mga yung sa prosecution at sa defense. Kumbaga parang gusto niya nang makita, gusto niya nang tingnan. Other content creators, other observers found it questionable na bakit nagre-request ng document si Amy Marcos. Personally, hindi ko naman siya nakikita as something questionable kasi lumabas naman siya doon sa cross-examination. 'Di ba? Kasi napalabas naman ni Attorney Narvasa yung katotohanan na meron palang dalawang dokumento diyan. But meron kasing mga kumbaga kasi yung ginawa kasi ni Senator Amy na i-submit nyo na yan, meron palang dalawang report i-submit nyo na yan, ganyan. Questionable kasi bakit raw pinapasubmit yung dokumento na hindi pre-mark. Pero yun nga yung hindi ko rin magets kung bakit sinasabi nila na questionable. Kasi nga, sa pagkakaalam ko, pwede naman talagang magbigay pa sila ng additional evidence. Ganon. Kahit hindi yun naging part ng pre-trial. Hindi naman sila limited dun sa sinabit nila ng pre-trial eh. At nilinaw yun ni Chis Escudero noong day 1 pa lang.
Miss Joey, bakit validity ng video yung focus nila? Di ba dapat yung grave threat na daw ang inaakusa nila? Or established na ba na grave threat talaga yung ginawa ni VP? Kasi nga, observation ko lang naman to ha. I think ang intention talaga nila is bigyan ng credibility si Kalilong. Pagkatapos, kapag na-establish na credible si Kalilong, magtatahinan ng kwento si Kalilong. Pagdudugtong-dugtongin niya na yung mga videos. Yung mga videos na nandito, ayan, yan yung mga videos na yan. Yan, yung mga designated survivor, yung pipilipitin niya yung leeg, yung mga ni Bongbong, yung mga ganon. Para i-demonstrate na meron talagang scheme si Inday Sara, ganon. Kaso, ang nangyari nga, hindi kumagat yung defense dun sa pa-expert ni hindi niya na-overcome yung mga questioning ng defense. So, tingin ko, nasira talaga yung diskarte nila. Tapos later on, inamin na lang rin ng prosecution na we never intended to present Kalilong as an expert, as an expert witness. Ganyan, hindi pala siya expert witness eh. Di ibig sabihin, wala, taga-screen record ka lang. Taga-screen record. So, kung taga-screen record ka lang, yung mga pinag-re-research mo sa open source, wala kang ability para pag-connect-connectin siya. So parang, kaya nga sabi ko kanina yung mga sorry ha, yung mga nagsasabi na para they find it questionable that Senator Amy is requesting for a document that is not part of the pre-trial. Consistent naman kasi yung behavior ni Amy Marcos nung day 1 at saka today. Kasi hinihingi niya na talaga yung mga na parang bakit sa submission ng ganito sinasabi nila, ito yung ebidensya, pag tiningnan mo naman yung ebidensya, iba naman yung pagkakamar. Ano ba to? Bakit? Kasi nga, ito si Ante mo Amy, inaaral niya na yung mga documents as early as now. When they played the video of Attorney Zuleyka, nag-flashback tuloy sa amin ng mga cruelty ng Huwadcom. It turned out maleta beneficiaries pala ang mga kawatan. Actually, hindi yun Quadcom. Nagkamali dun si Attorney Narvasa. Hindi Quadcom yung nagpa-contempt kay Attorney Zuleyka. Committee on Good Governance and Public Accountability led by Joel Chua. Ang Quadcom po, ang chair po ng Quadcom ay si Ace Barbers. Pardon my ignorance, Miss Joey, pero alin part doon na request si Sen Amy, yung questionable and dubious, ano yung possible bad faith action na kinokonek at dinederive doon? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko rin sure kasi parang are they assuming na hindi pwedeng magpapasok ng bagong dokumento na hindi pre-mark? Kasi allowed naman siya. Tingin ko, if meron man sigurong mali si Senator Amy, ay yung over-excitement niya. Na parang, kasi dapat ang mag-offer nung mga ebidensya na yon si Attorney Narvase. Kasi may kopya ka na pala eh. Di dapat i-present mo rin yan as evidence. Which is feeling ko naman, ipapresent ni Attorney Narvasa na evidence. Ganun. Pero kasi hindi kasi in-open up ni Attorney Narvasa na in due time, this is going to be, or did he? Parang he did yata. Kasi parang nagsabi siya na, hindi, parang naman to, cross-examination pa lang naman to eh. Something to that effect, ganun. Pero, tingin ko, kung meron man siguro na comment ako doon sa naging action ni Senator Amy, yun nga, yung parang overzealous siya, yung G na G siya na parang, hindi, bigay nyo na lahat ng mga dokumento, ganyan-ganyan. Hindi ko yung bad faith, kasi, day 1 pa lang, yun na yung entrada niya eh. Yun na yung sinasabi niya, day 1 pa lang eh. Na ang intention niya talaga is really to gather all the submission and to make sure na yung mga submission na pinagsasubmit nila ay in accordance doon sa they want it to be presented. Kasi yung naging reklamo nung day 1 ni Senator Amy, sabi nyo Annex GGGG, pagkatapos nung tiningnan ko, hindi naman. Iba yung description doon sa briefer ninyo, iba naman yung doon sa label nung file. It's not the same, yun yung sinasabi. Yun yung narereklamo ni Senator Amy. So hindi ko rin alam siguro tinanong ko rin si John Suwing sabi ko ano yung tinutukoy dito na matinik lang ang makakakuha. Kasi hindi naman talaga nilimit yung pag-submit ng ebidensya doon sa pre-trial marking lang. And Chis Escudero was clear about it since day 1. Siguro ang doon is dapat tinanong ni Amy kung isasubmit ba ng prosecution yung sinasabi nilang isa pang report as part of their evidence. Siguro baka kasi dapat ang mag-offer ng ebidensya na yun yung not prosecution, yung defense. Dapat sila yung mag-offer ng ebidensya na yun eh. Siguro dapat yun yung tanong niya. Pero kasi parang ang nangyari, Senator Amy get ahead of herself. So ang sabi, hindi, isubmit niyo yan.
I-submit niya yan, ganyan-ganyan. Ganun yung tenor ng pagtatanong niya. Pero parang, I do not see the bad faith in it. Kasi, day one pa lang, overzealous na talaga siya. Excited na talaga si Amy. Even Chis Escudero told Senator Amy Marcos na ito, submission pa lang nila to. Ito, sa subject pa to sa presentation ng party. So, hindi ibig sabihin na nandyan yan, yung mga yan, hindi ibig sabihin na yan yung mga magiging final evidence na pagbabasihan natin pag nagdesisyon na tayo. Kasi pwedeng may mga matanggal dyan. Pwedeng may mga irrelevant dyan. Pwedeng hindi masama yung mga yan. So, ayun lang. So parang feeling ko, yung zealousness naman ni Amy ay consistent. Consistent naman siya. Sana si Pretty hindi ko alam, parang hindi na yata siya pupunta. Ayan, why don't impeachment court presiding officer request to organize the annexing of evidence of prosecution? All or most judge have pain understanding it. Oo. Actually, dapat. Yun yung ni-request ni Alan Peter at saka ni Senator Amy. Putang ina, FFFFF, Ba't naman ganyan yung marking ninyo? Parang halatang nananabotahe. Sabi ni Your Moody, Your Music, true Miss Joey, ako rin kanina, wala naman akong nakitang kakaiba. Pero carry lang yan, kanya-kanya naman tayo, basta huli, sama-sama tayo. Yeah, oo. Sa akin, tingin ko naman, parang, okay, denoted. Denoted, pero I don't see any bad faith in it. Kasi di ba nagreklamo rin si Attorney Narvasa kahapon, bakit walang marking ang mga photocopy ng Prosec pero inalaw ni Cheese? Yes. Hindi yun part nung pre-trial marking pero inalaw pa rin. Kasi nga wide talaga yung latitude nila. Sinabi naman yun ni Cheese Escudero, to be fair. May pinoint out si APC kanina na affidavit si Annex M.M. Tapos pagpunta sa Annex, di naman pala affidavit. Yes. Yun nga and this same reklamo was raised by Amy Marcos nung day one. Yung sabi niya, yung video, sinasabi niyo, GG, tapos ito yung description, tapos pagdating namin dun sa naka-upload sa website, hindi naman pala yun. Tinarayan na ni Direk si Jan, sabi ni... Hindi naman yata si Jan Suwing. Wala naman masyadong sinabi si Jan Suwing Parang nagganon lang si Jan Suwing. So parang nag-a-advance reading si Sen Amy and maybe meron na siyang nakitang worthwhile kalkalin. Wala akong nakitang out of ordinary doon sa behavior ni Senator Amy. Kasi kung ano yung pinakita niya kanina, consistent naman yun sa pinakita niya nung day one, nung nagsalita siya. And yung mga sinabi niya, ineko rin naman yun ng ibang mga part ng Senado. Ngayon, yung sa pagre-request ng dokumento, yung report, NBI investigation report, which also Bam Aquino was able to categorically confirm na merong dalawang investigation report talaga. Na, tinatanong ni Bam ano yung nakalagay dun sa isa? Ngayon, si Amy, ang gusto ko makita yon. Gusto ko makita, ano yung nakalagay doon? Gusto ko makita. Yun yung pagka-entremetida doon ni Senator Amy. Parang na-overexcite siya talaga na, hintayin mo naman tanungin mo yung defense kung isasubmit ba nila yung, sino ba may kopya dyan ng isa? Isasubmit nyo ba yan? Tanungin mo na lang sila, gano'n. Sabi ni Strictly, si Van Ibermas ang staunch critic talaga ni Senator Amy. And for any politicians, for that matter, I am reserving judgment kaya tinatry ko intindihin asan yung bad faith action. Either way, carry lang. Correct, oo. I think it's normal sa part ni Amy. Oo, ganyan naman talaga si Amy. Talagang siya parang, hindi, check natin yan. Parang ganun yung pagkakaintindi ko dun sa behavior niya. So, nung nalaman na merong NBI investigation report na nung una, tapos na-amend siya, tapos yung amended, yun basically yung sinubmit sa HOR. So, ngayon, tinanong rin yun ni Bam Aquino, ano ba yung nakalagay dun sa isa? Kasi yung isa raw may 7 points Tapos ang conclusion is that not sufficient for a preliminary investigation. Baka bumabawi siya sa kahiya na ginawa ng kapatid niya. Old guard kasi si Amy, gusto ng advanced reading probably, sabi ni NHC. Yeah, oo. And, sorry, I do not see the bad faith. Kaya kanina habang nagla-live, maraming nagfa-flag noon. Sabi ko, bakit kaya nila naiisip? Siguro, probably because baka akala nila limited yung submission ng mga documents sa kung ano yung na-mark ng pre-trial, which is hindi naman. Hindi sila limited sa kung ano yung na-pre-mark sa trial.